Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 17 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Si Noel at Alma ay naglilibot sa kabiserang lungsod ng Etoray, kung saan ipinakikilala ni Noel si Alma sa mga mahahalagang lugar at mga tao. Una nilang pinuntahan ang isang tindahan ng sandata, na pinamamahalaan ng isang bihasang panday na dwarf na kilala sa kanyang husay at abot-kayang presyo. Ang may-ari ng tindahan, kasama ang kanyang mga alagad, ay masiglang nag-uusap tungkol sa mga bihirang materyales tulad ng mga hibla ng kalamnan ng itim na dragon na maaaring gamitin sa paggawa ng armor o damit. Ipinaliwanag ni Noel kay Alma ang kahalagahan ng regular na pagpapanatili ng kanyang mga dekalidad na sandata at armor, at binigyang diin na ang pagkakaroon ng isang mapagkakatiwalaang panday ay mahalaga. Ipinakilala niya si Alma sa panday bilang bagong miyembro ng bagong Blue Bayan na lubos na nakapukaw ng interes ng panday. Sunod nilang pinuntahan ang isang tindahan ng mga item na kilala sa pagbebenta ng mga bihirang materyales na kapaki-pakinabang para sa mga adventurer. Humangha si Alma sa dami ng mga kakaibang paninda, at ipinakilala siya ni Noel sa tagapamahala ng tindahan, na ipinaliwanag na ang pagiging scout ni Alma ay makikinabang sa mga materyales ng tindahan. Sinabi ng tagapamahala na ang mga scout ay may kakayahang gumawa ng mga gamot at lason mula sa kanilang sariling dugo, isang kasanayang mapapahusay sa mga materyales na ibinebenta dito. Mainit niyang tinanggap si Alma, at nag-alok pang buksan ang bagong mga pinto para sa kanya, na nagpapahiwatig ng mga posibleng pagtutulungan sa hinaharap. Pagkatapos ng item shop, pumunta sila sa Appraiser Guild, kung saan sinusuri ang mga trabaho ng mga adventurer, at isinasagawa ang kanilang mga pag-angat ng ranggo. Pagdating nila, nabanggit ni Noel na si Alma ay kwalipikado ng umangat mula sa pagiging si rank scout patungo sa by rank assassin. Masaya si Alma na ipinakita kay Noel ang marka ng pag-angat sa kanyang dibdib, at pabirong sinabi na maaaring si Noel ay magkaroon ng marka sa kanyang puwit, na nagdala ng munting aliw kay Noel. Binati sila ng appraiser ng may paggalang, na kinikilala ang reputasyon ni Noel, at nagpalitan sila ng impormasyon tungkol sa proseso ng pag-angat ni Alma. Napansin ni Noel na bilang isang talentadong baguhan, kasama ang kaakit-akit na hitsura ni Alma, madali siyang makakakuha ng espesyal na trato, lalo na mula sa mga matatandang lalaking nakikilala nila. Matapos ang kanilang pagbisita sa guild, nagreklamo si Alma na nagugutom na siya at iminungkahing maghanap sila ng makakain. Gayunpaman, si Noel ay abala at nagbasa ng tala na nagsasaad na dapat pumunta sa Skill Book Alley. Humingi ng paumanhin si Noel at sinabing unahan na siya ni Alma dahil may mahalaga siyang aasikasuhin. Nagpunta si Noel sa isang tagong bahagi ng bayan upang makipagkita kay Loki, isang tusong tagapagbigay ng impormasyon. Si Loki, na may bihirang trabahong mimic, ay may kakayahang baguhin ang kanyang anyo at nag-aayos ng kanilang pagpupulong sa isang lihim na lugar upang maiwasan ang mga mata ng ibang tao. Humingi siya ng paumanhin sa madilim na lokasyon. Ngunit si Noel ay iritado at nag-aalala na baka siya'y mapagbintangan ng pagkakasangkot sa mga iligal na gawain. Napag-usapan nila ang kahusayan ni Loki, dahil kaya niyang pumasok sa kahit anong lugar sa pamamagitan ng paggaya sa mga mahalagang tao. Subalit, ang pangunahing pakay ni Noel ay ang impormasyon tungkol kay Hugo Coppelius, isang kilalang mamamatay tao na may job na puppeteer, na pinaniniwalaan ni Noel na napagbintangan lamang. Sa kabila ng masamang reputasyon ni Hugo, kumbinsido si Noel na inosente ito at plano niya itong palayain at kunin bilang miyembro ng Blue Bayan. Natakot man si Loki sa determinasyon ni Noel, sumang-ayon itong manahimik at ipagpatuloy ang pagbibigay ng impormasyon kapalit ng bayad. Umalis si Noel at nagplano na muling makipag-ugnayan kay Loki sa susunod na misyon. Pagkatapos ng pakikipag-usap kay Loki, telepatikong kinausap ni Noel si Alma gamit ang kanyang link skill at tinanong kung nasaan siya. Naiinis si Alma dahil tapos na siyang kumain sa Full Belly Cat Restaurant at nagdemand na magmadali si Noel na pumunta doon. Nangako si Noel na darating agad, ngunit sa kanyang isipan, iniisip pa rin niya ang mga hamon na kanyang hinaharap.
Bagaman naniniwala siyang mapapatunayan niya ang pagiging inosente ni Hugo, alam niyang tatagal pa ito. Samantala, kailangan niyang maghanap ng mga bagong miyembro upang palakasin ang Blue Bayan dahil kailangan pa nila ng 2 pang bihasang kasapi para sa kanilang susunod na misyon sa Abysses. Subalit, mahirap makahanap ng tamang mga tao. Habang papunta sa kinaroroonan ni Alma, napansin ni Noel ang isang batang palaboy sa slam. Dahil sa kanyang awa, inihagis niya ang isang barya sa lalaki. Sa kanyang pagkagulat, tinawag siya ng lalaki na nagsabing "Lady" at ibinalik ang pilak na barya, sinasabing napakahalaga ng baryang iyon para basta na lang ihulog. Payo ng lalaki na iniisip pa ring babae si Noel na mag-ingat siya sa lugar na iyon. Ipinahayag ni Noel na siya ay isang lalaki at aalais na ngunit sinubukan siyang hawakan ng lalaki kaya nasipan niya ito ng malakas. Nagalit ang palaboy, hinamon si Noel at naghanda para sa laban. Sa kabila ng itsura ng palaboy, mabilis na napansin ni Noel na hindi ito isang ordinaryong tao. Ang kanyang maayos na combat stance ay nagpapakita ng kasanayan na malayo sa isang karaniwang pulubi at naramdaman ni Noel na ang labanang ito ay maaaring mas mapanganib kaysa sa inaasahan. Habang naghahanda ang lalaki para umatake, matatag si Noel, tumatangging mag-sorry at nakahanda na para sa isang seryosong laban. Naisip ni Noel, sino nga ba talaga ang misteryosong palaboy na ito, at anong uri ng lihim na lakas ang taglay niya, at dito nagtatapos ang ating buod ng Kabanata 17 ng Most Notorious Talker. Mula sa bawat kwento, unti-unti nating nasaksihan ang paglago ng mga karakter at ang patuloy na paglalim ng kanilang mga laban at pagsubok. Habang bawat yugto ay nagbibigay ng mas maraming tanong at sagot, nasasabik tayong makita kung ano ang susunod na mangyayari. Hanggang sa muli, sabay-sabay nating abangan ang susunod na kabanata ng kwentong ito, handa na sa mga bagong emosyon at laban na darating.